Para naman dito sa dashboard ng Katarungan Pambarangay, makikita natin dito ang total cases, pending cases, settled cases, at upcoming hearings. And then makikita rin natin dito yung graph representation ng cases by year. So pwede po tayo mag-select dito ng yearly, monthly, or weekly. And then dito naman po sa kabila, makikita po natin ang pie graph illustration ng case status distribution ng settled, pending, at saka unsettled cases. Para naman sa case records, pwede tayo dito mag-search by case number, complainant, or respondent. And then, pwede po tayong mag-filter dito via pending, settled, or unsettled. And then, pwede rin po tayong mag-add ng case. So, dito, ilalagay po natin yung case number, complainant address, respondent name, at yung iba pong importante na kailangan sa pag-add ng case record. And then, click Save Case. Pagkatapos po nating masave, makikita po natin sa table yung sinave or ginawa nating case records. Makikita natin dito yung case number, complainant, respondent, and then yung iba pa. And then pwede po natin siyang ma-view, ma-edit, at pwede rin natin siyang ma-delete. So, sa hearing schedule, nakalagay dito yung table view, kung saan makikita na mas detailed yung information tulad ng case number, complainant, respondent, hearing date and time, assigned upon member, pati na rin yung status kung ito ba ay complete or not, or naka-schedule pa lang. So, sa calendar view naman, makikita dito na naka-display ang buong buwan at mas madaling makita kung anong dates may naka-schedule. Kasama na rin yung date para mas mabilis matrack. So, sa add schedule naman, so click the add schedule. Ito yung form para mag-add ng hearing schedule kung saan pipili ng case, magsiset ng date and time, mag-assign ng lupon member, at ilalagay ang hearing type bago isave ang bagong schedule sa system. Dito naman po sa documents, meron po tayong drop-down menu sa taas kung saan pwede po tayo mag-select ng kung ano po yung case na gusto natin. Then sa baba po meron po tayong mga history or recent documents na naglalaman po ng document name, yung case number, kung kailan po na-generate yung document, kung yung status, kung pending or approved, then actions, pwede po natin i-view yung document and then pwede po natin i-download. Sa reports naman po, meron po tayong 4 na type ng reports. Monthly case report, settled cases report, unsettled cases report, at yung hearing schedule report. Dun sa taas po, meron po tayong search bar kung saan pwede po nating i-select kung anong type ng report po yung kukuhain natin. Then, for example po, magsaselect po tayo ng isang report. Then, sa gilid po niyan, pwede po natin siya i-generate. Dito naman po sa settings, meron po tayong complaint types. Dun sa taas po, pwede po tayong mag-add po ng new complaint. Then, sa baba po, nandito po yung mga type ng complaints natin. Tapos pwede po natin siyang i-edit or palitan. Then, pwede rin po natin i-delete. Dito naman po sa document templates, makikita po natin ang drop-down menu. Pwede po tayong mamili ng mga document templates. Makikita rin po natin dito ang template content. Makikita po natin yung magiging content ng document. At maaari din po natin siyang i-edit gamit ang change template. Dito naman po sa account setting, makikita natin ang system name, barangay, contact number, at email. Pwede po natin siyang i-edit at pinutin lang ang save account settings button.
Dito naman po sa password, makikita niyo po yung current password. Kung gusto niyo po siyang palitan, pwede po natin siyang lagyan sa new password. At i-confirm lang po yung password, yung bagong password. At pinutin po ang change password.